What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. At unahin na nga natin rito itong si VP Sara. Sinagot ni VP Sara itong mga patutya ng mga pulpul na kongreso na kung saan ay patuloy pa rin ang pamumulitika nila sa confidential funds ng OVP. Kahit tapos na ang inapruba ito ng mga senado, no? Grabe naman talaga. Kung kaya naman malinaw sa taong bayan na ang ginagawa ng mga Quadcom, no? Hindi para sa aid of legislation, kundi demolition job upang sirain ang mga Duterte. Partikular na nga itong si VP Sara. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Mantakin niyo yun mga kababayan, napakadaming natutulungan ng mga satellites ng OVP ni VP Sara. Ngunit dahil sa pagbawas ng pondo, marami sa mga taga-suporta ng Duterte ang hindi natuwa. Ngunit huwag kayong mabahala doon mga kababayan sapagkat wika ni VP Sara, mas gagalingan pa niyan, mas papatunayan niya na mali ang mga akusa o aligasyon nitong mga young guns nila Tambaliza Bongit. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ma'am, there's a phone-in question from the OVP media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR to OVP on the para po sa pagkakakita kay sa alleged CIF Secretary Mary Grace Piang. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila na sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and sino ang nag-handle noong mga documents. May isa pang follow-up nila. Deputy Speaker David Scars claimed that OVP is hiding his Dana Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President and hindi lang Caraga ang merong activities in relation to the anniversary, no. In fact, sa susunod na araw nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao, and then for BARM, and then nasa Isabela City kami for Western Mindanao, and then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary. Pero before and after November 15, maraming activities sa Office of the Vice President. Next question, Sir Fred, please go ahead. Vice, latest survey po ng SW, nag-time kayo ni Senator po at yung iba is po nila talaga. May posibilidad ba na sa presidential election, magtandi ang Senator po? Any reaction po? Sa pagkakaroon, sir, wala ko manggugay. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election. Dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong, simula noon, hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027, yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Ben, Matikata. Pero kung kayong aking tatanungin mga kababayan, gusto nyo ba na tumakbo itong si VP Sara sa pagka-presidente sa taong 2028? Pag-i-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin, walang duda no, na iboboto ko to bilang presidente. VP, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawala sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to nako, no? Wala gyud ko kibalo exactly kung pila gyud ang mawalaan ng trabaho. But definitely kung dunay budget cut and ma-appeal tong portion dito nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, dunay mga mawalaan og trabaho. Ma'am, there's a follow-up from the OVP media. Commentary after the Philippine government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Mary Jane Perez. I cannot comment on that. I think the best person to comment on that would be the Department of Foreign Affairs. Likely, sila yung gumawa ng negotiations and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. Sir Lando, Roger Service. Yes, VP, sayang kayo nasugan sa imong
papa na si Tatay Digong. Katong project na to Mindanao Railway, mo na paglaon sa taga Mindanao nga muuswag ang bulang buong Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtangan ng administrasyon. Kung sa imo Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I ran on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part no na mga obligations. Meron pa mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong yan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build, big ticket projects. Sorry, one more project. Vice, good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda, possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na pinamimigay, ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradisyon ng Pilipino ay gift-giving during Christmas. Meron din kaming rice box. Binibigay namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na Grabe no mga kababayan, ang daming natutulungan ng OVP ni VP Sara, ngunit talagang pinupolitika ng bangag na administrasyon upang sabihin na walang ginagawa ang Vice Presidente. Napakakapal naman talaga ng pagmumukha nila. tira bahala nga panghatag og ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform and it is in our budget na good governance is the key to nation building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao, lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to implement peace and development instead of dole-outs. Isa pa po sa ako ang tuan niyaning mga ayuda kay mura ba siya kana ganing insulto sa kawadon sa tao nga mura ba wala man ka o 5,000 ra imuha human na ta mura nga na ba nga sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan nimo siya og dole out. Nakita ba nimo ato na pahigayon nga mahatag ang tulong pangayo kanina sa Senate? Gihatag na namo na no sa Congress, both sa House of Representatives and sa Senate kung unsa ilahang desisyon may tungod sa budget sa Office of the Vice President. Ang amo alang kung unsa ihatag mo among dawaton mo ang amo ang iapod-apod sa mga programa o proyekto sa among opisina. Yes sir. Bibi, good afternoon. Grabe ba kainit ang lugar? Yun sa na pong aircon mag-sir. I think matay ta ang yes Saglit na po, ma'am, ha? On na po natin yung aircon. Cool down. Okay. Wala na. Yes, ma'am. Yes. Regarding ba sa mga ibang kanina decided to mag-run sa election for presidential election. But then, we survey PP nga ikaw ang minagunas for presidential survey. So, usa may assurance po sa mga mag-akas sa mga kang PP to run for president for the next election? Appeal sila, ma'am? Yes. Appeal sila sa ako ang pagsiguro buhat sa desisyon sa umaabot na mga panahon. Sigurado ko doon ay konsultasyon na mahitabo, especially sa mga parallel groups, mga ordinary citizens na nag-auhag yun nga mudagan ko pagka
presidente. So apilo na ko sila pag mugna sa akong desisyon. Follow-up question, VP. Sa kadaghan sa mga karagahan ng everyday na nagpapangayo sa issue, especially with medical assistance, VP, how you can assure na makakalan sila ng assistance, especially ng mga medical assistance based on our region? Yes, kung unsa may naa sa amo ang budget na amo agid na ginapanigurado nga ma-utilize siya. Gamay lang kaayo gid niya ang amo ang opisina, gamay ra pod ang budget sa Office of the Vice President. Pero kung unsa may naa, ginaingnan yun ako ang amo ang mga satellite offices na ipagawas na utilize na para sa mga nanginahanglan. Last two questions. Alam mo, hindi naman kasi yun ang purpose ninyo. Mabigyan ng linaw. Obvious naman ang purpose ninyo, madam. Ito, sagutin mo lang ako. Bakit confidential funds lang ni VP Sara Duterte ang ginaganyan nyo? Bakit hindi ninyo alam o alamin ang confidential funds ng iba pang mga departamento kung tama ba ang paggamit? Bakit confidential funds lang ng OBP ang inaalam ninyo kung paano nagamit? Bakit sinisingle out nyo ang opisina ni Vice President Sara Duterte? It is because alam naman natin na meron tayong ika nga mission destroy the Queen. Yun po ang totoo. And you want and expect na humarap pa sa inyo si VP Sara Duterte? In the first place, napaka-obvious naman. Tanga na lang ang magsasabi na ang ginagawa ninyo ay objective or in aid of legislation. Tanga lang ang magsasabi na may ganun na nangyayari. Madam. In aid of legislation pero pili lang ang iniimbestigahan ninyo. Opisina lang ni Vice President. Ano to? Ginagawa ninyong tanga ang taong bayan. Hindi ho lahat ng taong bayan tanso. Yung mga tanso, mga loyalista, tanga na talaga yan. Wala ang biro. Sila ho'y nagpakatanga na forever. Pero wag niyo pong itulad ang lahat ng tao sa mga tanso. Kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Nakakuha na ng impormasyon ng House Committee on Good Government na nakauwi na ng Pilipinas mula Amerika ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Yun nga lang, wala pa raw kumpirmasyon kung dadalo ito bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Oh, ayan. Ang hirap sa inyo pagkakaharap nyo naman. Tiklop naman kayo, di ba? Hindi, totoo. Marap naman dyan dati. Nung kaharap nyo, tumiklop naman kayo. Parang kayo din yung, yung tuwadkom eh. Na ang tatapang pag magsalita nung dumating si Duterte. Parang nagmukhang mga tuta kayo doon. Hindi, di ba? Yung una, ganun sila, para mga Rottweiler. Nung wala si Duterte, nung dumating si Duterte, di ba? Nako. Ito pa. Papakita ko pa sa inyo ito, ha. Kasi nga, dahil nga sa ang nangyari, dahil sa kagaguhan ng Kamara na tinapyasan ang budget ni VP Sara Duterte, ayan, marami ho ang nawalan ng trabaho. Ngayon, sinisisi pa nila si VP Sara Duterte. Iginiit ng ilang kongresista na walang ibang dapat sisihin kundi si Vice President Sara Duterte kung bakit malalagay sa alanganin ng trabaho ng nasa 200 empleyado ng Office of the Vice President. Sa gitna ito ng posibleng 1 bilyong pisong tapyas sa budget ng OVP na inaprubahan na ng Kamara. Sabi ni VP Sara, baka mawalan ng trabaho ang nasa 200 empleyado sa kanilang satellite offices kung matutuloy ito. Giit ng mga kongresista, responsibilidad ng bise na depensahan ang budget na hinihingi ng isang opisina. Depensa ng budget? Paano dedepensa ng budget? Ginipit nyo na nga. Inipit nyo na nga yung budget at talagang tinanggalan nyo na ng confidential funds. Lahat ginawa nyo na para mapila yung ang opisina ni VP Sara Duterte. Tapos sasabihin nyo ngayon, dapat depensahan niya.
Eto lang ho yun eh. Oh. Ang budget Oh. ng Pilipinas ay Oh. hawak lang ng dalawang tao. Oh. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico Oh. at ni Congressman Martin Romualdez. Diba? Oh. Ano? Sasabihin nyo ngayon kasalanan ni VP Sara Duterte. Kayo ang nagdi-decide, tas kasalanan ni VP Sara Duterte. Huwag na tayo maglukuhan nung unang panahon. Basta Office of the Vice President, even if opposition, binibigyan ng kortesiya yan. Yan nga yung dinidiin ni Marcoleta eh. Lahat to, even noon. Even the time wherein pinakamadaldal, pinakasira ang ulo. Ay, nasira ulo. No? Sorry. Na pinaka buang. sorry. Pinaka-critic na Office of the Vice President noong panahon ni Pangulong Duterte. Di ba? Meron bang inutos ang Speaker of the House noon? O meron bang inutos ang Senate President noon? Meron bang inutos si Pangulong Duterte noon? Oh, gipitin nyo yan ha. Bagsak nyo yung budget niyan. Ibaba nyo yung budget niyan kasi tinatarantado ako lagi. Kinikriticize ako lagi. Si VP Sara Duterte, hindi nga siya nagsasalita labang kay Marcos. Pero ano ginawa ninyo? Ibinagsak nyo yung budget. Yung tinatawag na tradisyon na binibigyan ng kertesiya ang Office of the Vice President at pinapasa kaagad ang budget. Ano ginawa nyo ngayon? Hindi lang sa binubusisi ninyo ng todo-todo, pinag-iinitan nyo pa at talaga nga namang hindi pa kayo makapag-move on sa tapos ng budget. Tapos na po yan yung confidential funds na yan. Matagal na po yan Noong nakaraan taon na pa yan Hindi na yun ang pinag-uusapan ngayon dahil ngayon wala namang budget na confidential Pa lang talaga itong mga kongreso, no? Gusto siraan ang imahe ni VP Sara. funds Oy, bakit yan pa rin ang bukang bibig ninyo? Madam President, ingat nga ang budol. Ingat. Kasi maraming sasakay Right now, pagka nakita ng mga tao na tatagilid-tagilid na ang Marcos, no? Hindi natin alam kasi yung bagsak ng yung ikot ng gulong Aabot ba ito hanggang sumumpa si Trump? Or magkakaroon ng puwersahan na upakan ng mga Duterte bago sumumpa si Trump? Kasi kung ikaw yung lagay niyo sarili ninyo doon sa kabila, kinakailangan wala ang mga Duterte bago sumumpa si Trump. Pag sumpa ni Trump, wala na ang Duterte. Marcos na lang. Marcos, Escudero, Romualdez. Yun na lang. Wala na si Inday. Na-impeach na. Pinuwersa. Pero bago mangyari yon, sa tingin nyo kaya, hindi panonoorin lang yun ng taong bayan? Of course, ang sagot, hindi. Magagalit ang taong bayan. Now, kung magde-declare ng martial law si Marcos, kasi kakagulo, hindi mangyari na matuloy yung martial law. FGF ang tatayo. Correct. Wala akong pakialam na doon sa iba kasi pagka nag-declare ng martial law, we will undeclare it and we will declare a people's martial law. Nabi ko na sa mga vlog Ngayon, kunyari, mag-declare kayo ng state of war, encourage nyo yung gera, hindi ayusin ni Trump yun Because si Trump hindi tanga. Unpredictable si Trump So, ang talagang makikita nyo kay Trump, genuine yung niya, aspire ng peace. Kasi inausap na niya yung si Zelensky. Nagpadala na siya ng emissary. Tigil mo yan. You have 38 days to do this. Pag upo ko, tigil na yan. I will cut or else I will cut all the support ng Amerika dyan. Now, yung Amerika and NATO, nag-ano-ano, di ba? Musunod yung NATO sa Amerika. Pero meron ngayon na nagtututukan sila ngayon ng Russia. So, kasi gusto ni Biden na magkaloko-loko yan para mapigilan yung pag-upunin. Papipigilan yun President-elect na yung tao. They tried to stop him twice. Assassination. Pero hindi nagawa. Buhay yung tao. Masamang damo Ano na yun? It is all written. Biblical na yan. It's all written. Kaya nga, sino ba tayo kung hindi manood lang, intindihin nyo yung nangyayari sa yung salaysay sa Biblia, Daniel, tsaka sa Revelations, lahat yan. Intindihin nyo. Kasi baka doon na tayo sa final stages. And then, kung mangyayari yun, Inday Sara might be the end of days president natin. Uy, ganda nun, End of days president. That's why she will need all the help that she can get. That's why nandiyan ang FGF. Advanced thinking ang FGF. Advanced thinking. Wala nag-iisip na iba
So, Inday Sara, huwag kang matatakot. Nandiyan kami. Nandiyan ang ano. Mga kababayan, huwag kayong matakot. Nandiyan kami. Kung buhay pa kami, okay lang. Pero pagka hindi, mamatay naman kami, ang balik naman dyan is yung second coming. Kung naniniwala kayo dyan, depende sa religion ninyo, malalaman natin as it will unfold in the coming years. Malapit na yun eh. So, hintayin natin. Ngayon, kung sakaling maayos to, and then tumakbo ko, uy, wala nang demonyo. Wala na. It will be 1,000 years na of millennial reign. So, masarap maging presidente nung time na yun. So, either or. Di ba? That's why, kung mabot ito na 2028, meron pa rin eleksyon, kaya ako naisip, tumayo ng tumakbo ng vice under Sara. Kung hindi man katandem, well, independent, di ba? Maraming tatakbo diyan, mga kumunoy, maraming tatakbo diyan, may mga aspirations. Okay lang 'yun, aspirations nila 'yun eh. Yung sa akin naman, thinking ahead lang. Kung hindi ako manalo, bye-bye, good luck. Ganun na lang 'yan. Anyway, it will be end of times na eh, no? End of days. So, kami ni Commander Bukay at yung mga commander ninyo sa FGF, hindi pa nga kami masyadong nakapag-usap, wala pa kaming na yung get together na harap-harapan kasi delikado nga eh, tsaka gastos din eh. Later on, pagka may mga pera na yung mga tao at may kanya-kanya ng mga kanya-kanyang mga project, money-making project na para sa kanila, all you have to do is yung i-account nyo lang, mga commander. I-account nyo lang para walang bahid ng may kukwento ba? Sisirain kayo ng mga tarantado diyan eh. So, ang gagawin lang natin, basta pagka dinownload sa inyo, Figaro, down. Tiga sa ulo, down. Come here. Goodbye. Ang doon itong gago to, tingnan mo, malang niya ka. So, sa pinakamalaki, parang askal eh. Shih Tzu ka ba? Shih Tzu. Shih Tzu. Nawala yung buhok eh, pinakalbo ko. So, yun yung hindi natin alam how it will unfold. Ang pinaka nakikita ko lang dyan, FGF, sige lang organize. So, whether magkaroon ng gulo, nandun tayo. Or walang gulo, nandun pa rin tayo. Di ba? Kung nation building, nandun tayo. Kung sakuna, nakapag-organize tayo, nandun na tayo. Next year siguro. We're strong enough. Ngayon, walang magawa masyado itong mga KFGF natin kasi they're not equipped, they have no money, they have nothing. They just have shadow. Kaya ang magandang gawin dyan, mga kababayan, itong si Tambalos ang una nating pilayan, no? Dahil siya ang may hawak ng kaban ng bayan na sumusuporta sa mga kabangagang ginagawa ng administrasyon ngayon. Pero next year, makakatulong na ang FGF, hopefully. Hopefully. So, ayun yun, no? Okay. Quiet. Okay. Nag-20. Tama yung sinasabi mo na nahirapan si BP. Tama yung sinasabi mo. Okay. Sige. Triray, ganda nga po General Supremo and sa lahat ng FGF commanders. Thank you. Okay. My future Vice President, kamusta po? Sir Captain Dado. Kumboy pa ako. Ingat po lagi and take care po your health, sir. Sana matuloy ang maging Vice President. Nasa tao yun. All we have to do is just say, okay, tatakbo kami. Pagka gusto nyo, boto nyo. Pagka ayaw nyo, di ba, lilitaw yun kung ayaw ng tao. Ganun lang kasimple. Kunyari, after Inday, takbo kami ni tandem, ni Bukay. Kung ayaw ninyo, di, wala. Di. Ang sa amin lang, ang inaano lang namin is, we'll try to implement lahat ng inaasam-asam natin. Maganda yun, magawa natin lahat yun. A country na walang korupsyon, minimal, may death penalty, walang droga, yung ganun ba, walang politikong abusado. The moment nagpolitiko ka, ang attitude mo mag-serve ka lang na mag-serve. Masaya lahat ng Pilipino dapat. Ganun ba? Meron tayong food security, nag-export tayo ng lahat ng strengths natin. Yung OFW, meron silang pensyon na after so many years, may corresponding na sila. Kapag-isipan natin yung universal healthcare talagang maayos. Yung pondo, binabalik. Yung taxes nyo, ibabalik after 20, 40, 60, gano'n. At the age of 40, balik yon 60, 80. So meron kayo in-expect lahat ng taxes na binayad nyo, bumabalik. Yung armed forces nyo can stand alone. Pinakamalakas tayo na armed forces in Asia after China.
Imagine kung yung fighter jet mo nasa 400 o 500, may drone ka, ganun din, ang dami, may stealth bomber ka, meron ka missiles kompleto. Because pinocus natin, hindi yung sabog-sabog. Focus muna tayo, isa muna, para it can defend. Because kung Air Force na lang, standalone, kaya. Kasi kontrolado mo yung land, water, air, sa ibabaw lahat. Kontrolado mo. Pagka yung control mo, lagi yun air power. Siyempre, mga military naintindihan yun. Ewan ko ba? Kasi nga nagko-compromise eh. Yun yung problema ng mga officers natin. Nagko-compromise. They make do with the budget. Kaya nga dapat yung budget, itapo natin. Ibigay natin sa kanila para sila hindi nagko-compromise. Alam nila na kinakailangan malakas yung Air Force natin. Given yung structure natin na geological location natin, archipelago, 7,000 island, malakas yung Air Force mo, so napapatrolya mo lahat. Tsaka na yung Navy. Air Force muna. Tsaka kung ganun karaming eroplano kailangan, bakit hindi tayo gumawa ng sarili? Di ba? Gumawa tayo sarili. Kalasin mo isang jet. Kalasin mo isang fighter jet. And then, hindi kaya mag-government to government tayo sa isang magandang relationship natin, hindi madamot. Israel. Fighter jet. South Korea. May history tayo. May history tayo ng mga yan. Pinapasok natin refugee nila, World War II. Dito, Korean War. Ba't tayo nakadepende sa US? Kinokontrol ng US yung bibili natin. Mali. Kasi negosyo sa tingin nila. Hindi naman tayo yung tingin nila kaibigan 100 years. Kalukuhan yun. Tumayo tayo on our own. Kita nyo. We will be able to stand on our own feet, produce our own weaponry, and even probably export our own kung given the chance, baka mas maganda pa yung atin. Wala eh. Kita nyo yung Danau. Wala. Bubili pa tayo ng sa abroad para mantalang dito sa atin sayang no? They make do with what they have. Ano ba kailangan para magkaroon tayo ng sarili? Kaya kailangan ba natin ng steel mill? Ano ngayon yung feasibility ng magkaroon tayo ng steel mill na sarili na binenta ni Ramos? Tapos nun, magkaroon tayo ngayon. So, viable ba? Kasi may raw materials tayo rito o wala? O mas viable mag-import na lang tayo? If it will cost $20 million,